Alright mga kapatid, may kinalaman pa rin to sa West Philippine Sea kasi kailangan talaga nating tong tutukan mga tol. At siguro naman marami sa inyo na mas interesado pa ang pag-usapan ng mga tol ang mga nangyayari sa West Philippine Sea kaysa yung mga nangyayari ngayon dito sa politics no dito sa ating bansa. Pero gayon pa man kailangan talaga natin pag-usapan 'yon mga tol para ang layunin kasi natin mga kapatid isa maka-impluwensya tayo na wag na silang pa-impluwensya sa mga panawagan ng mga politiko na politika na makisali pa sa mga pag-aaklas nila, sa mga rally nila mga tol. Kasi hindi yan talaga makakatulong sa ating pansariling buhay. Mas maganda mga tol ang isulong natin pagkakaisa. Kasi habang nagkakagulo mga tol, yung mga politiko dito sa ating bansa at pati mga tao na dadamay pa, di ba? Ginagamit, nagagamit, nagpapagamit sa mga personal na hangarin. Etong mga Chinese vessels ay patuloy na pumapasok dito sa ating soberanya mga tol. Tulad na lamang nitong report na to mga kapatid mula rito sa UNTV. Kinumpirma ng Philippine Navy na patuloy ang presensya ng dose-dose ng Chinese military sa Subi Reef malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Mga tol, eto panoorin natin tong balitang to at pag-usapan natin to. Alright, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kinumpirma ng Philippine Navy na patuloy ang presensya ng dose-dose ng Chinese Military Coast Guard at Maritime Militia vessels sa Subi Reef, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. So ang ginagawa nila mga tol, unti-unti pinapasok nila at lalo silang dumadami. Diba? Etong kamakailan lang mga tol, naulat to, naalala ninyo, binigyan natin ng reaction video within 12 nautical miles territorial waters mga tol, sabing gano'n ni Powell. Nandun na yung mga barko ng China, nasa almost 83 na mga fishing boats at militia vessels ang nandoon. So eto ngayon mga tol, ang sabi ng Philippine Navy, patuloy na naglalayag sa Pag-asa Island mga tol. Etong mga dose-dose ng barko ng Chinese military, no? Grabe. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesman for the WPS, ang mga barkong ito ay dumadaan sa teritoryo ng Pag-asa Island at ng Subi Reef ay magsisilbing parking area para sa mga barko ng Nag-parking area na. China. Sinabi rin ni Trinidad na patuloy nilang idinudokumento ang mga insidente at nagsusumiti ng mga ulat sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ngayon mga tol, kasama natin dito yung task force ayungin ng US mga tol, no? Hindi pa natin nakikita o hindi pa natin alam o wala pang report mga tol kung ano yung nagiging hakbang nila sa mga nangyayari ngayon. Kasi ang nakikita pa lang natin, dino-document nila. No, ito, pinipicturean, binivideoan, nire-report mga tol na patuloy ang presensya ng Chinese military, pati mga fishing vessels nila, na fake fishing vessels mga tol, dahil mga sundalo rin naman ang sakay nun. Mga militia vessels, at mo yung naging ano na nga daw parking lot. Diba? Naging ano na yan tawag doon? Anchoring hub ng mga Chinese boat. Etong Subi Reef o Zamora Reef malapit sa Pag-asa Island. No, parami sila ng parami. Ang sabi nga ni Ray Powell mga tol ay tila baga sinasamantala nga ng China mga tol etong nangyayaring political turmoil, sabing gano'n, no? Mga bangayan, mga awayan, mga hindi pagkakasundo no sa politika mga tol. Lalo na ngayon yung Senado, yung Kongreso, yung media, wala tayong ibang masyadong napapanood kundi yung mga bangayan, mga sagutan ngayon ni VP Sara at ni PBBM. Pero ngayon, syempre ito, nakikita natin, nakakakuha pa rin tayo ng report about dito sa West Philippine Sea. Sana mas pagtuunan ng pansin, lalo na ng AFP, ng otoridad ng DND, 'di ba, ng Senado o ng Kongreso, o sino man ang nangangasiwa ng budget, sana bigyan nila ng budget itong ating mga sandatahan para mas lalo pa nilang magawa yung kanilang dapat gawin para mabantayan mga tol etong ating soberanya. Diba? Kasi ito, tignan nyo, patuloy na pagdami ng mga barko ng China rito. Baka magulat na lamang tayo isang beses. Wala na talaga tayong magalawan dyan. Napapalibutan na tayo dun. Masyado tayong focus sa awayan ng mga politiko, diba? Tuloy natin.
Okay. So yan nga no, eto mga kapatid, bigyan naman natin ng reaction video to. Mula sa UNTV pa rin. Kinumpirma mga tol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na galing daw sa kanya ang screenshot ng mensahe na nagsasabing unimportant o hindi importante si Vice President Sara Duterte kaya hindi na dapat ituloy ang impeachment nito. Sabi nga doon mga tol, hinarang daw doon sa isang reaction video na ginawa natin hinarang daw ni PBBM yung isinusulong na impeachment complaint laban kay VP Sara. So dito sa report na to, ang dahilan kung bakit daw hinarang dahil sabi unimportant o hindi importante si VP Sara. So kumbaga para sa kanya, impeach nyo man yan o hindi. Hindi naman siya importante. Parang ganon mga tol. Panoorin natin to, bigyan natin ng reaction. Benedict, may paliwanag ba ang Pangulo bakit niya nasabing hindi importante si VP Sara Duterte? At sa anong konteksto niya sinasabi na hindi ito importante? Magandang umaga aga, sinabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi importante si Vice President Sara Duterte para pag-aksehan pa ng oras sa planong impeachment complaint. Ang bigat nun mga tol. Ang sa akin hindi sa hindi importante si VP Sara mga tol. Siyempre importante ang Vice President. Pero hindi siguro kailangan pa ng ating bansa ngayon na ma-focus ang atensyon ng media kasi siyempre i-cover ng media yan. Hindi na kailangan pag-usapan pa ng mga tao itong magiging impeachment kung maisusulong nga yan. Kasi kung napanood nyo mga tol yung kay Corona, di ba? Kay Erap dati. Kay Erap ba yun na impeach? Si Gloria, alam ko, ganon din yun mga tol sa CTE scandal nila dati. Pero gugugol lang din kasi ng oras at pagod ng mga tao, alam mo yun, budget ng mga taong bayan, imbis na ang pagtuunan ng pinag-uusapan sa Senado, mga bagong batas o pinag-uusapan sa Kongreso kung paano mapapabuti ang traffic, paano mapapababa presyo ng bigas, paano mapapataas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino, di ba? Yung provincial at saka Manila rate, problema pa rin nila hanggang ngayon yun. Paano matutugunan yung pangangailangan ng mga sundalo natin at Coast Guard natin, lalo ngayon sa West Philippine Sea, mga tol. Imbis yun ang talagang pinagpo-focusan nila, mga tol, kung mag-i-impeach pa silang ganon, tapos mas lalong lalala mga tol ang bangayan nitong dalawang to eh. Diba? Pero eto nga sabi, unimportant daw. Yun ang sabi ni PBBM o hindi naman daw importante si VP Sara. Grabe. Giit ni Pangulong Marcos Jr., hindi makatutulong sa buhay ng isang Pilipino kung maghahain pa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kanina sa isang event sa lalawigan ng Quezon, kinumpirma ni PBBM na galing sa kanya ang mensahe na kumalat sa social media. Well, it was actually private communication but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Pero hindi ako mga tol ako lang hindi ako naniniwalang nalik lang. Nilik talaga yon mga tol. Pinakalat talaga yon. Diba? Alam na natin mga ganyan political drama na yan eh. Well, it was actually a private conversation pero nalik na, ganyan. Totoo, pinakalat talaga para mapag-usapan at eto na, talagang hinaharang natin, di ba? Parang ganon mga tol. Yun ay para sa akin lang, no? Hindi yun na tipong nalik lang. Sinadya talagang ilik yun. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Agad nang tanungin nga ang Pangulo kung dumating na sila sa point of no return ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman siya nagsabi na dumating na nga sila sa ganung punto. At yan muna ang ating update mula rito sa Lucena City, Quezon. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat. Okay, so hindi naman sinabi nga hindi importante si VP Sara. Kumbaga parang depende na lang yun sa pagkakaintindi ng taong nakikinig. Pero ang sabi lang dito ni PBBM mga tol, hindi naman daw ito makakatulong para mabago ang buhay ng kahit isang Pilipinong mamamayan.
no? Pero hindi niya sinabi directly na bakit pa natin i-impeach hindi naman siya importante. Wala siyang sinabing gano'n, no? Unimportant si VP Sara, mga tol. Ang pagkakasabi lang, hindi importante, hindi na kailangan kasi hindi naman daw mababago ang buhay even a single Filipino. Yun ang pagkakasabi niya. Well, nasa sa inyo na lang kung iintindihin ninyo na ang ibig sabihin nun na hindi importante si VP Sara o kung hindi importante si VP Sara para sa kanya. Well, depende na lang sa inyo yun, again mga tol, kung paano nyo uunawain. Okay, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.